Magandang umaga, Chow Shanghao at Hotsaki sa mga tagapakinig natin dito sa DWBL 1242 kHz AM band ang himpilang ng serbisyo publiko at sa mga sumusubaybay sa ating social media account sa Facebook at sa YouTube channel. Ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda Ong, ay lubos na nagagalak na muling maging kabahagi ng iyong umaga o anuman oras diyan sa inyong kinaroroonan. Masaya ako makapaghatid muli ng tamang impormasyon, tamang serbisyo at inspirasyon. Salamat sa muling pagiging bahagi ng ating masayang pagsasama dito sa natatanging talk show and public service program na Health and Travel at Serbisyo Publiko dahil 10 taon yun ng kasama. Ngayon ay January 25th, araw ng Huwebes. Alamin muna natin ang kaganapan sa PhilHealth o PhilHealth Corporation sa pamamagitan ng balitang PhilHealth. PBBM patuloy na tinitimbang ang premium increase ng PhilHealth. Hanggang ngayon ay wala pang konkretong na posisyon si President Ferdinand BBM Marcos Jr. kaugnay sa ginagawang pagtaas ng buwan ng contribution ng PhilHealth ng 1% na ngayon ay nasa kabuuan 5% na. Nagsumiti ng apela si DOH o Department of Health Secretary Teodoro Herbosa hinggil dito at sinabing hindi pa ganap na nakakabawi at nakakabangon ang publiko sa matinding epekto sa ekonomiya ng COVID-19 pandemic. Sa isang panayam, sinabi ni Pangulo BBM na kanya pang pinag-aaralan ang cost-benefit ng ginagawang pagtaas ng PhilHealth ng monthly premium nito. Nais niya makita ang epekto ng pagtaas ng contribution sa mga serbisyong ipinakakaloob ng Health Insurance Corporation. Nauna na sinabi ng pamunuan ng PhilHealth sa pangunguna ni President and Chief Executive Officer nitong si Emmanuel Ledesma na nakatagdang tumaas ang package rate ng lahat ng mga medical cases ng ahensya. Pero para kay Secretary Herbosa, kung sakaling matutuloy ang pagtaas ng premium, dapat itong simulan kung saan ito nahinto sa pagtama ng pandemya at ito ay nasa 3% at hindi maaring maisagat agad sa 5% bilang pagsaaspas alang-alang sa taong bayan. Nakahanda naman umanong sumunod ang PhilHealth sa magiging kapasyahan ng Pangulong BBM. At prevention is better than cure at alinsunod na rin sa provision ng universal healthcare ay ipinatutupad ng PhilHealth ang konsulta o ang konsultasyon sulit at tama. Ngayong taon, nasa 325.4 billion pesos ang inilaan budget ng pamahalaan para sa sektor ng kalusugan. Malaki ang matitipid ng pamahalaan na maaaring magamit sa pagbili ng mas makabagong kagamitan pang-medisina kapag nababawasan ang nagkakasakit at pumapasok sa pampublikong ospital. Ito ang pag-uusapan natin ngayong umaga at makakasama natin for the first time si Miss Melanie R. Lukson, Public Affairs Officer mula po sa PhilHealth NCR. Magandang umaga, Ma'am Melanie. Magandang umaga, Doc Hilda. At magandang umaga po sa mga taga-panood at taga-pakinig dito sa Health and Travel Serbisyong Publiko ng DWBL 1242. Yes, at alam po ninyo, nakilala ko si Ma'am Melanie dyan pa sa PhilHealth Region 10. Pero kami, napares na kami nandito sa NCR at ngayon makakasama na tayo dito sa programa. Ma'am Melanie, hanggang ngayon ay marami pa rin ang nalilito ukol sa PhilHealth Consulta. Ano ba itong programa na ito? Kasi alam ko minsan, ako ay napunta po dito sa Mea Tondo, dito sa kumbaga, parang Smoky Mountain. Alam mo, sila pa ang nag-request sa akin, Doktora, ano po ba konsulta? Kasi gusto namin malaman tungkol dito sa konsulta at dahil sila daw po ay mga indigent, pwede din po ba daw sila magpakonsulta? So kaya sabi ko, ay kailangan ko makausap ang PhilHealth NCR para at least mas, kung let's say, kung ako ay naimbita maging guest speaker nila o nagpaging panauhin, ngayon, nagtatanong sila para hindi ako yung nag-aalangani. So, ano itong PhilHealth Consulta? Okay. Magandang pong tanong yan.
unang-una, ano ba yung konsulta? Ang PhilHealth Konsulta is ang tawag diyan ay ang totoong pangalan niyan ay PhilHealth Konsultasyong Sulit at Tama. Ayun, parang Mm. pinaiksi lang siya at ginawa siyang konsulta. Ito ay pinalawak na primary care benefits kung saan ang ating mga miyembro ay pwede nang makapag-avail ng health screening assessment, magpakonsulta sa doktor, mabigyan ng laboratories, mga exams, at mabigyan po ng gamot kung sila ay may sakit. Kasi po, dati po, 'di ba, ang PhilHealth ay para sa inpatient care lang. 'Di ba, Mm. yung na-o-ospital at yung mga certain outpatient benefits natin katulad ng hemodialysis. So wala po talaga tayo noon na paano kung gusto mo lang magpa-check up para ma-prevent kung sakaling magkakaroon ka ng sakit or may nararamdaman ka na hindi naman kailangan ng inpatient care. So eto na po 'yun. Pwede na po primary Yan. care sa atin para maalagaan Yan tayo. ang, yan ang lagi ko every time na may press con, sabi ko, bakit puro sakit na lang pinag-uusap? Bakit wala tayong preventive? Dapat meron din mga check-up. At ito na nga, lumabas na itong konsulta. So para sa mga nakikinig, sa mga nanonood, hindi lang kayo pupunta sa doktor, yun talaga as in grabe na po kayo. Ngayon, kapag meron lang kayo nararamdaman na kahit kaunti, magpakonsulta na po kayo. So, sino-sino maaaring magkagamit nitong PhilHealth Consulta? Eto, lahat po siyempre ng Pilipino pwede pong gumamit no ng PhilHealth Konsulta. Pero siyempre kailangan lang magparehistro tayo sa PhilHealth Accredited Konsulta Package Provider para makagamit tayo ng benepisyo. Yun po yun. O, nabanggit po Miss Melanie na kailangan nilang magparehistro. So, paano naman daw sila makapag-rehistro sa isang consulta accredited facility? Kaya doon na lang ba sila dediretso sa facility o pupunta muna sa LEO office? Ayan. Marami pong paraan ang pagpaparehistro sa isang konsulta package provider natin. Unang-una, kung tayo po ay may internet access. So, marami naman po sa atin ngayon na may mga internet access na kasi marami rin pong gumagamit ng iba't ibang platform, di ba, katulad ng Facebook, mga ganyan, Instagram. So, meron tayong tinatawag na member-initiated registration. Ito ay maaari ka magparehistro, buksan mo lang ang aming portal and then i-click nyo lang po yung PhilHealth Member Portal. So, kailangan nyo pong mag-login doon. And then, i-click din yung konsulta. Tapos, doon, from there, pwede kayong pumili ng konsulta provider nyo. Kung saan nyo gusto at kung saan nyo feel na makagamit ng benepisyo. So, meaning po, kailangan pag pumasok kayo sa aming website, ay alam nyo ang inyong PhilHealth Identification Number. Tapos, isa pa, yung PhilHealth Assisted Initiated Registration, katulad po ng sinabi mo, Doc Hilda, pwede pong pumunta sa local health insurance offices namin. Magtungo po doon, may fill upan po kayong form para sa konsulta registration form at dahil sila po ang ang aming mga frontliner ang magpapasok sa inyo at ire-rehistro kayo kung saan nyo gusto or napili nyong konsulta provider. Meron din po tayo sa mga hospital through our PCares or yung PhilHealth Customer Assistance Relations and Empowerment Staff. Ayun. At ang huling-huli, pwede rin po kayong tumawag sa PhilHealth Action Center. Ayan. Yan po. Pero kung paano Miss Melanie, kapag wala pa silang PhilHealth ID number, tapos papasok sila dito sinasabi mo na member initiative registration through internet kasi karamihan ngayon through online. Pero wala pa siyang PhilHealth ID. So ano dapat nilang gawin? Ayun. Kung wala pa po talagang PhilHealth ID or kaya PhilHealth number, at talagang hindi pa miyembro ng PhilHealth, yun, kinakailangan nyo pong pumunta sa aming local health insurance offices. At para doon ay kailangan nyo mag-fill up ng PMRF or yung PhilHealth Member Registration Form at
kayo po ay i-register muna namin sa PhilHealth para magkaroon ng PhilHealth Identification Number. Ayun po. After nun, tsaka po tayo makakapagparehistro pa lang sa konsulta. So, kailangan talaga mauna na makaroon muna sila ng PhilHealth ID number. Number, ha? Hindi natin sinasabi Yes, na yes. kailangan ID. Number lang pwede na. Opo, number lang po pwede na. Kasi yun din ang gagamitin natin eh. Alam niyo po, ang PhilHealth Identification Number natin, ano yan, lifetime. So, mag-change man kayo ng civil status, yan pa rin ang gagamitin nyo. So, yun, yan din ang ginagamit natin sa PhilHealth portal at yan din ang ginagamit natin kung tayo ay mag-a-avail ng benepisyo. Wala na pong ibang gagamitin kundi yung PhilHealth Identification Number. At meron kasi the other day lang, may tumawag sa akin. Sabi niya sa akin, Doktora, hanggang ngayon, wala pa daw siya PhilHealth ID. So, ang tanong ko sa kanya, meron ka bang MDR? Sabi ko, kung may MDR ka, pwede na yan. So, sabi ko, kahit na wala kang ID, may MDR copy ka, kung sakali gagamitin mo, nagkasakit ka, MDR lang, papakita mo, o kaya meron naman yan sa portal ng bawat hospital. Tama po ba ako? Ay, tama po. Tama po. Pati po doon sa PhilHealth member portal natin. Kasi ang ating mga members, minsan pumupunta pa sa LEO office natin para magpa-print ng MDR. Ngayon po nandun na. Nandun na mismo makikita nyo na po. Napakasimpleng gamitin ng PhilHealth member portal natin. Kasi bukod dun sa personal information nyo, makikita nyo dun ang MDR nyo. So kahit hindi nyo na siya i-print, at kung kinakailangan ng hospital, kunyari, at gusto talaga nilang makita yung MDR nyo, kahit ipakita nyo po yun, ito ang MDR ko, hindi mo na siya kailangan i-print. Dahil nandun siya, pati ang contributions mo po, makikita mo sa PhilHealth member portal. So nararapat pala sa ating mga member, kung meron kayong MDR copy, i-save po ninyo sa iyong cellphone. And then kapag kasabihin ng hospital o ng facility, ay wala ka dito sa portal, di namin nakikita. Then ipakita po ninyo yung MDR copy para hanapin nila ulit. Yes, yes. Tama po yun. Tama po yun. Hindi naman po kailangan ng hard copy. Actually, kasi hindi naman din kinakailangan na, no, ng member data record ng mga hospital. Kasi from there, makikita na po nila yung record nyo. Dahil meron pong system, ang PhilHealth na naka-connect. And then, paano naman makapag-register sa isang consulta accredited facility? Let's say, kunwari, nakakuha na siya ng PhilHealth ID number dito sa through member initiative registration sa online. And then, ano yan, i-screenshot lang niya, tapos pupunta na siya doon sa mga accredited consulta facility natin o provider natin. So, may entertain na sila. Okay. Kung pupunta po sila doon, kung kailangan na po nila magpa-check up. Okay? Kung registration po at nakarehistro na sila doon, okay na po yun. Doon sa ating member-initiated or kaya doon sa PCares or kaya sa LEO. Ngayon po, kung kinakailangan na po nila na magpa-check up, meron pa po munang mga steps tayo bago sila pumunta doon sa consulta facility. Ayun. So, inuulit ko, kailangan nila muna magparehistro bilang membro ng PhilHealth bago sila pumunta sa mga konsulta provider. Tama po. Tama po. Kailangan po muna, miyembro ka ng PhilHealth, tapos, after mong maging miyembro ng PhilHealth, ikaw ay kailangan magpa-rehistro sa iyong konsulta provider na napili. And then, after nun, kung sakaling gagamitin mo na, kailangan mo ng ATC. Ayun na po yung authorization transaction code para ikaw ay makapagpa-check up. Nabanggit mo kanina regarding sa check-up. So, ano ibig sabihin na kapag kailangan, meron na talaga sila nararamdaman, magpa-check up sila dito sa ating consulta provider. Pero kung wala naman siya nararamdaman, gusto lang niya magpa-check up, pwede po ba yun? Oo, pwede. Kasi kinakailangan po magkaroon ng first patient encounter tayo.
tayo, no? Pwede kayo pumunta doon, tapos ipo-profile kayo. Ang meaning po ng profiling natin, yung kukunin kayo ng vital signs, i-check po yung inyong timbang, inyong taas, ayun po, pwede pong ganun muna. At kung sakaling ang walang sakit, katulad ng sinasabi nyo, ayun, dumalaw po kayo doon para makuha na kayo ng profile. Para sa susunod na punta nyo, okay na, pwede na kayo magpa-check up talaga kung sakali po magkakasakit. Oo, kasi talaga in-encourage natin na bawat mga miyembro na magpa-check up kayo kasi marami ako nakikilala na feeling nila talagang alam, parang wala siyang nararamdaman. Okay na okay siya. Feeling niya normal siya. Kaya never siya nagpapadoktor. Meron akong kakilala na never pa nagpapa-check up and then nung nagkasakit, grabe na. So kasi, yun din niya alam na meron pa lang siyang sakit na hindi naman nagmamanifest pa. So talaga itong ginawa ng PhilHealth, itong konsulta, para habang maaga pa, kahit wala kayong nararamdaman, kung kayo napa-check up, doon kung sakali may makita para magamot agad. Opo, tama po yun. Tama po yun. Kasi nga, ang gusto po natin ay bago lumala ang sakit, makapagpa-check up na tayo. Magamot na po yan. Na hindi na tayo hindi na tayo makakagamit ng hospital, di ba? Hindi na natin kailangan confine. And then pagka let's say kunwari, meron siyang prescription galing sa doktor niya, pero hindi siya accredited do sa consulta provider na malapit sa kanya. So yung doktor hindi din accredited do sa facility. Pwede ba niyang dalhin yung prescription ng doktor, let's say kung anong laboratory test na dapat niyang gawin, o kailangan niyang gamot na bilhin kung sakaling meron kasama doon sa ating konsulta package natin? Pwede bang ganoon? Kung hindi po accredited ang isang facility, hindi po pwede. Kasi kailangan ang facility ay isang consulta provider accredited. At pati po ang doktor ay kailangan accredited din po para magamit po ang ating konsulta benefit. So, dapat yung doktor, dapat accredited din doon sa mismong facility. Yes. Kailangan po dahil po dapat laging nandoon siya para tumingin sa mga pasyente. So kailangan po nakasama siya. Ano naman mga serbisyo na maaring makuha sa PhilHealth konsulta? Ay, marami tayong benepisyo. Unang-una, yung mga laboratories, no? Alam niyo po, Doc Hilda, ang isa sa pinakamaganda po dito sa konsulta yung ma-check nga yung yung ating pangangatawan, hindi lang po yung physical, pati yung mga yung sa dugo, no? So meron tayong complete blood count with platelet count. So yun pa lang malaki na po yung benepisyo yun para sa ating mga miyembro. Tapos meron din tayong urinalysis, fecalysis, sputum microscopy, meron ding fecal occult blood test, pap smear para sa mga kababaihan, pati po lipid profile. Alam naman po natin, di ba? Ang Pilipino po ay talagang, ewan ko po, parang natural na ang mataas ang cholesterol, kaya pwede po doon sa ating consulta provider. Fasting blood sugar, para po ma-check naman ang ating mga sugar. Tapos yung ECG, chest x-ray, creatinine, saka yung hemoglobin test. Ayan po yung mga ibang mga laboratories na kasama po doon sa ating konsulta package. At meron din pong mga gamot. Sige. Yes. Sa laboratory muna, Miss Melanie. Sige. Pwede ba nilang gamitin agad yung mga laboratory na nabanggit mo, yung pwede nilang patest? O depende pa rin kung ano ang sinabi ng doktor doon sa accredited facility? Okay. Dapat po, unang-una, pagpunta po natin nga doon at tayo may nararamdaman, kailangan muna tayo magpakonsulta sa doktor. Tapos, ang doktor po ang magsasabi sa atin kung anong mga laboratory na ibibigay sa atin, na i-refer para po, yun po ang ipapagawa natin sa kanila. So, hindi po pwedeng pumunta tayo doon at sabihin natin,
magpapa-check chest x-ray ako. Hindi po pwedeng gano'n. So, si doktor po ang dapat po magsabi sa atin, ang magbibigay po sa atin ng ano, ng referral. Kung So, tayo ay so, kailangan talaga oo, magpalam. so depende pa rin sa doktor. Hindi pwede na magpapa-chest x-ray ka, hindi ka naman inuubo, wala ka namang problema based do sa examination ng doktor. So, hindi necessary na, hindi walk-in na sabi mo, gusto ko, doktor, gusto ko mapa-check x-ray kasi matagal na ako hindi nakapag-chest x-ray. Ay, hindi po pwede. Kailangan ma-check muna ni doktor. Ayun po. And then doon sa laboratory naman, pagka, let's say, siyempre, pagka sinabi ni doktor, ito i-check mo sa laboratory, sa dugo mo. And then, after 6 months, pwede pa rin po ba sila bumalik para magpa-check ulit ng laboratory para makita kung masyado siya mataas before, kung ito ay bumaba na? Oo naman. Oo. Pwede po. Kasi pwede tayo yung tinatawag na follow-up check-up. At yan po ay talaga bine-prescribe ng doktor na after 6 months or minsan nga after a month, kailangan mo na bumalik. Kailangan po bumalik doon. At yun po ay kasama po sa consulta package natin. So pwede. Tapos kanina, nakat kita na ibig mo sabihin, aside from consultation sa doktor, meron ng laboratory, tapos pangatlo, may gamot pa? Yes, Doc Hilda. Marami rin pong sagot na gamot ang PhilHealth Consulta. Una, yung antimicrobial, katulad ng amoxicillin. Yan, medyo mahal po itong mga to, no? Yung coamoxiclav. Yon, yung mga ganun. Tapos fluid and electrolytes, yung oral rehydration salt. Tapos meron ding anti-asthma, katulad ng salbutamol, yung mga ganyan. Tapos antipyretics, katulad ng paracetamol. Meron ding anti-diabetic, yung metformin, na ito po, parang actually maintenance drug po ito ng ng ating mga may diabetes, no. Tapos anti-dyslipidemia, yung simvastatin, and also we have the anti-hypertensive katulad ng losartan, anti-thrombotic katulad ng aspirin, and antihistamine. Ayan po yung mga klase ng mga gamot na ibinibigay po. Ito po ay libre. Pagka tayo libre. Tapos, pagka binibigyan ng doktor natin, ito po ba ay full, let's say, kunwari, for 1 week? Provided pa for 1 week o iilan lang ang binibigay? Provided po. Provided lahat. Provided po ng konsulta, yes. Oo. Kung ang ipapainom sa inyo ay for 7 days, for 7 days po ang kailangan ibigay ng konsulta provider natin. At wala silang babayaran? Wala po silang babayaran. And then, paano nila ito makukuha? Right after the consultation, makukuha na kagad nila yung gamot? Yes, opo. Kailangan po, kung sakaling sila ay magpapakonsulta sa doktor, tapos may kinakailangan laboratory, after the laboratory, pagka lumabas na po yung result, saka po nila makukuha po yung gamot. Pero kung sakaling, let's say nilalagnat, magpapakonsulta sila, after noon, kung wala naman pong ibang laboratory exam na ibibigay sa kanila at kailangan po nila lang ng paracetamol, ibibigay po sa kanila agad yan. Tapos, kanina meron ka nabanggit na ATC. Paano kung walang makuhang ATC o Authorization Transaction Code na magagamit pa rin po ba ang kanyang konsulta kung wala siyang ATC? Magagamit pa rin. Pwede pong ang gawin nila ay dumiretso, no, sa konsulta package provider nila, kung saan ano po sila, magsasagot po sila or may form na ibibigay sa kanila at pupunan po nila yan or fill upan, tapos kailangan din ng photo consent. So, picturean po sila doon. At yun po, after nun ay magagamit na po nila yung kanilang benepisyo for konsulta. So, marami pong paraan, no? Hindi lang pwede rin po sa liyo.
So, pero sa ano, saan ba talaga nakukuha ang authorization transaction code itong OATC na to? Okay. Unang-una po, dun sa ano natin, sa PhilHealth Member Portal. So, po pwede na po yun. Na kayo po mismo ay mag-print ng inyong ATC, ng Authorization Transaction Code. Ngayon, kung sakaling wala nga po tayong internet access, pwede pong lumapit tayo kay PCares. Kung tayo ay nasa hospital, pwede rin po tayong pumunta sa mga local health insurance offices para po kumuha ng ATC. Yun po. Ano naman ito tinatawag na SAP o Statement of Account Payable? Ay, ang sa po natin, ito yung ano, ibinabayad natin no, sa ating mga consulta provider. Kung ang consulta provider natin ay under the government, binabayaran po natin yung kada isang miyembro for this. Yun po yung sa SAP. So, sa ngayon po, marami na tayong nabayaran yan ng ating mga consulta provider because of this SAP. Now, So far, itong konsulta natin may more than a year na to, di ba? Yes, Doc. Kamusta naman itong mga facility natin? Ano ang naging reaction nila nung sila ay naging accredited at nagsisimula na? Nakikita po nila na dumarami na po ba na pumupunta sa kanila mga pasyente? Oo, Doc. Sabi ko po muna, no, ang benefit rate na for the government facility is 500 per patient. Tapos sa private naman, it's 750 per patient. So, nung una, medyo reluctant ang ating mga consulta provider kasi parang feeling nila, medyo parang ang baba naman kung sakaling ganon, kung 500 lang. Pero kasi, ito ay nakamax sa 20,000 per facility. So, at kung hindi naman po lahat makakapagpa-check up, pero po sila ay makakapag first patient encounter, ito po ay maibibigay sa kanila. So, sa ngayon po, marami na po ang ating accredited na consulta provider dahil po maganda rin naman po ang naibibigay ng PhilHealth para sa ating mga providers. At sila po ay agaran din naman po nababayaran. So sa 500 sa ngayon sa mga private, let's say mga sinabi natin yung mga botika, pwede yan. Yung may mga laboratory, pwede yan. Sino pa pwede, let's say kung sino yung mga nakikinig na interesado na magpa-accredit, anong klaseng sino-sino ang pwedeng mag-apply? Okay. Paano po ba maging isang accredited, no? Yung mga clinics po natin pwede. Katulad po unang-una, pagka government po yung mga rural health units natin, sila po ay ina-accredit natin. Tapos pwede rin po yung mga clinics kung saan tayo nagpapa-check up. Pwede po nating sabihan yon na pwede po silang pwede po silang accredit as consulta provider. Pero dapat din po na may kompleto yung kanilang mga equipment. Kung hindi naman, pwede po sila makipag-partner, no? May mga kailangan lang po silang fill-upan katulad ng provider data record na kung saan ito po yung form para sa unang step para sila po ay maging consulta provider. At kailangan din po ng self-assessment kasi may set of standards po na sinusunod ang PhilHealth para sa ating mga providers. So, yung kailangan ma-determine po yun. At after ma-determine na po pwede naman, magsasabit nga po nung provider data record, tapos yung mga supporting documents, and then after that, mag-a-apply na po sila ng accreditation sa amin po dito sa pwede pakiulit kasi kanina nakhang tayo eh. So, hindi nakuha yung unang part eh. Sino-sino maaring magpa-accredit o sino yun eligible na pwede maging consulta provider? Okay. Lahat po ng
health facility ay maaaring maging konsulta provider. Ang kailangan lang po unang gawin ay mag-conduct ng self-assessment para po ma-determine natin yung compliance sa quality of care. Kasi may set of standards po na sinusunod ang PhilHealth. Pagka po, doon sa assessment na yun at ay nakita na po pwede naman, na qualified naman siya bilang consulta provider, pwede na po siyang mag-fill out ng provider data record at magsasubmit po ng mga iba't ibang documents. Of course, kailangan po unang-una yung DOH, no, na certificate or permit from the DOH. Ayan. Tapos pati yung business permit, mayor's permit, and syempre, certificate of service delivery support. Yun. At meron po kasi tayo din tinatawag na MOA for referral services at syempre, non-disclosure agreement ng PhilHealth. Mm-mm. At kanina nabanggit mo na dapat meron doktor. So dapat ba talaga may at least isang doktor na lagi na sa facility? O maaring naman meron sila mga ka-tie up na mga doktor na may ibang clinic o nasa ibang ospital, pupunta yung mga pasyente nila doon and then si doktor magpe-prescribe na kung ano yung papagawa nila doon sa consulta provider. Opo. Required po ang consulta provider natin na merong nandoong doktor. Although, di ba may mga sinabi nyo nga, siguro may private clinic siya. Kahit po ganon, kailangan po nandun siya sa consulta provider na office, na clinic. Kung siya ay kailangan tumingin ng mga ating mga miyembro. So, dapat ang gawin na lang doon sa consulta provider, magkaroon na lang, makipag-partner na lang sila ng maraming doktor para sila na lang ang magro-rotate para kung tuwing may pupunta na pasyente, meron haharap sa pasyente. Tama po, tama po. Ganun naman po talaga ang ginagawa ng iba nating KPPs na kailangan may shifting ng ibang mga doctors. Pero kailangan po kasi sa ating KPPs, meron po talagang kahit isang doktor na nandoon para tumingin sa ating pasyente. Pero kung ito naman, kung sakali naman, for sure karamihan wala. Kung wala naman sila laboratory doon sa loob, at maaari po ba sila makipag-tie up o makipag-partner sa laboratory na kakilala nila? Ay, yes. Opo, pwede po 'yon. Pwede pong makipag-tie up sa may laboratory, no? At hindi lang po 'yung pati pharmacy. Pwede po sila makipag-tie up kasi 'di ba? Tatlo po 'yan eh. Kailangan ng check-up, kailangan ng laboratorio, kailangan ng gamot. So, kung ang KPP natin, yung consulta provider natin, meron lang siya clinic, pwede siya makipag-tie up for the laboratory, pwede siya makipag-tie up for the drugs and medicine. So hindi pala mahirap. So para kung hindi naman nila, para kung sakali yung provider, para hindi na sila maglabas ng pera, mag-stock ng gamot. So pwede pala sila makipag-partner sa mga pharmacy, sa mga botika. Yes, pwede po. Pwede po sila makipag-partner. So maganda pala ito na hindi pala, kung tutuusin, hindi siya mabigat kung nais nila maging isa sa mga accredited consulta provider ng PhilHealth, di ba? Opo, tama po yun. At ito po ay napakaganda. Kaya nga po, sa ngayon ay napakadami na po rin natin na mga consulta provider. At ito ay dadami pa po. At patuloy po ang NCR sa pag-accredit ng ating mga consulta providers. Actually nga, Miss Melanie, meron na akong kausap na marami siyang branches na laboratory na gusto rin magpa-accredit. Ito, isasama ko po sa inyo. Ay, good. Sige, Doc Hilda, punta ka lang po dito. You're always welcome in our office. Ito, sa bahagi ito, higi ako ng message. Meron po ba kayong announcement? Dito po meron po ba mga kaganapan dito po sa PhilHealth NCR?
On February, it's health, it's our PhilHealth anniversary, no? It's our 29th anniversary. So, PhilHealth month ang February. So, marami po kaming mga ano, mga selebrasyon. Katulad po, dito po sa NCR, kami po ay mag-invite ng mga stakeholders natin, coming from the hospitals, coming from the employer, para naman po mabigyan sila ng ano ba ang plano ng PhilHealth for the next 2 years. So yun po ay ibibigay namin sa kanila. May konti po kaming orientation with the new mga packages of PhilHealth. So yun po. Ang aming pong opisina ay bukas from actually it's 7 a.m. pa lang ay tumatanggap na po ang ating mga local health insurance offices ng mga miyembro na may mga inquiries at may mga kailangang magparehistro hanggang alas 5 po ng hapon. Pati po sa ating mga malls, bukas po ang ating mga malls para po sa ating mga miyembro kung kayo po ay may mga kailangan po sa amin. So far po, Ayun po. sa ngayon, bihira na meron tayong natatanggap na complaint. Opo. Kung may mga natatanggap po tayong complaint, ang kadalasan po is yung hindi nakakapag-claim because of holidays, mga ganon, or kaya yung kulang yung naisabit na mga documents. Pero madali naman po itong naaayos. At kadalasan, hindi lang nila alam kung paano gawin. Opo. Isa rin po yun. May mga siguro tayo doon. Yes. At maraming salamat, Miss Melanie, sa oras na binigay po ninyo dito sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ayan, maraming salamat din, Doc Hilda. Kami po ay nagagalak na kami ay naisama nyo sa inyong programa na Health and Travel. Thank you rin po at sa ating mga nanonood, at huwag nyo pong kalimutan na manood lagi kay Doc Hilda dahil napakarami po nyong matututunan sa programa po ng Health and Travel Serbisyong Publiko. Yes po. Maraming salamat po. At muli, ang nakasama po natin ay si Miss Melanie R. Lugson. Siya po ang Public Affairs Officer mula po sa PhilHealth NCR. Kung meron po kayong mga katanungan o gustong linawin na mga bagay-bagay, huwag kayong makatubiling magpadala ng mensahe sa ating mga social media account at asahan po na ipaparating namin ito sa PhilHealth. Ito ay bahagi ng ating pagbibigay ng serbisyo publiko at sa hangarin ng PhilHealth na kayo ay mapaglingkuran dahil ang bawat Pilipino ay miyembro at karapat-dapat sa mataas na antas ng serbisyo pangkalusugan. Pero kung sakali naman, kung kayo ay may complaint na hindi kayo binigyan ng tamang serbisyo o tamang benepisyo, at o kaya naman dahil hindi kayo binigyan dahil kulang ang iyong hulog o wala kayong hulog o matagal na kayo walang hulog, maaari po kayo magpadala ng mensahe sa PhilHealth callback channel 0921-630-0009. I-type lang ninyo ang PHIC, PhilHealth Insurance Corporation, PHIC, callback. Yung callback niya isang word lang. Space, ilagay po ninyo yung mobile number o kaya naman yung landline number kung kayo nasa Metro Manila, space, detalye ng inyong concern. O hindi din naman actually complaint. Meron kayo hindi nyo alam paano gawin o hindi nyo alam kung sa pinakamalapit na PhilHealth office. Pwede din po kayo mag-text doon. So, isend po ninyo sa number 0921-630-0009. Yan po, yun po ang callback center. Yung callback, magte-text lang po kayo. And then, may tatawag po sa inyo. Siguraduhin po na sasagutin po ninyo ang tawag ng PhilHealth. Samantala, ang oras ng buong kapuluan ng Pilipinas
ay ganap ng 9:15 ng umaga, kautyam sa gohod sa akin. Sa pagbabalik ng programang Health and Travel at Serbisyo Publiko, papasada naman natin ang headlines na mamahalagang balita na dapat ninyong malaman ngayong araw na ito, araw ng Huwebes. Back to DWBL Studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso.